Ayan mga katiwala, maray na aldaw sa tuya gabos mga paradangog ta sa 10:08 AM and of course live kita sa DCTV Channel 2 and sa tuyang Facebook Live sa ngarang ka na original na nagtutukaw sa programang ini ang Diocese ngunyan si Father Jem Penetrante. Ako mga kasama nyo ngayon at kami palan ang mga kasama nyo ngayon, ako and si Father Joy Barha, para magdara sa Indokan mga nagkapirang importanteng mga detalye and mga kung ano pa ang mga pwede ta maaraman in connection nga ni po mga katiwala sa pagselebrar ta ka na 75 years of our local church, the Diamond Jubilee kan sa tuyang diocese. So mga kaibahan na taon yan, si Father Joy, Marinal daw, Father Joy. Marinal daw po. Ayan kami, sabayan nyo kami sa sarong oras ta paguro iristorya. Tanganing masabutan ta in specific na mga paagi kung paano kita nakaabot sa kung ano ang mga aktibidades ang nangyari sa 75 years kan sa tuyang diocese, kung paano ba nagpuon ngunyan na masasabutan ta kung papaano ang nagsimbag ang sa tuyang simbahan sa pangapodan kang sa tuyang Mother Church. Tama ba ko, Father Joy? And masabutan na hilingon ta ngunyan kung paano ta din na masabutan ang contribution ta bilang mga faithful, bilang mga simbahan, kung ano ba talaga ang simbahan, kung ano ang kaimportantihan kang pagiging aki kan Diyos sa laog kan sa tuyang diocese. And of course, to spread and to witness the good news to each other's life. And magkumustahan nga na kita. Kumusta, Father Joy? Medyo grabe ang tama sa kuya kan. Pari-pareho ko kaya ibang boses ko nganyan po. Iyo mo pa rin sila na resulta kang pabagong klema. Ngayon ang pag-urunan ng mga katiwala, liglis sa tuyang programa, kung paano ba kita nakaabot, kung paano, siguro nakulo ng mga kahaputan sa tuyang mga katiwala, kung paano ba nagkaigwakin mga komisyonan sa diocese, kung paano ba nagkaigwanin na una-una po mga katiwala, familiar kita, nakulong kita sa Diocesan Commission on Ecclesial Communities, pero di ta po ini siya nasasabutan talaga. Maski ako nga sabi ko kay Father Joy, ako ang mahapot sa yang tangan iba personally maesplikaran man ako kung ano ang ecclesial communities. Pero hilingon ta ini sa in a wider view kung paano ba ini siya nagpuon. Matatabangan kita ngunyan ni Father Joy. Si Father Joy ang ma-explicar sa kuya ngunyan. Sa tuya ngunyan gabos sa mga katiwala. So paano ba ini Father Joy nagpuon ining komisyon na ini? Enot po, magayon na sabuton tangon na ang mission kan sa tuyang simbahan sa pigapuntang Universal Church. Nagkaigwa ki pagbabago ang simbahan kan mga 1960s during the Vatican II Council. Asing kadakol ang mga documents na kay puan i-implementar ta sa mga dioceses ta, mga lokal na simbahan. After more than 30 years, kan taon 1991, actually, nagpun ini January 20 to February 17, 1991. Nagkaigwa kipagtiripon ng mga bishops, mga padi, asin mga laiko sa Manila na ito sa nahamanan nila pig-apod ta itong Second Plenary Council of the Philippines. Ano ang na-achieve digi sa council na ini? Na ang purpose kay ni na magkaigwa ki renewal sa satuyang simbahan sa Pilipinas, as in maipromote an evangelization sa espiritu kan Second Vatican II Council. Okay, digi may mga changes na pig-propose digi sa tuya, lalo na yaon sa context man kan sa tuyang sitwasyon kay ito, so buhay ekonomiya, politika, so buhay sosyal kan mga Pilipino, pig-considerar po ini. Asin ngunya pagkatapos kay ni ang purpose po kay ni na magkaigwa ki renewal sa satuyang evangelization sa or maging contextualize an evangelization ta digi sa tuyang nasyon na Pilipinas
sa espiritu kan Second Vatican II Council. Ngonya representaran ini ki 490 delegates, mga bishops kang Pilipinas, sagod mga padi, asin mga laiko. Ano so bunga ka ini? Ang bunga ka ini, nag-produce ini ki mga documents, asin mga decrees, na kung saan pig-outline di giso vision kan simbahan sa Pilipinas, na naramdaman ko sa sarong chapter kay sa documents kan pisipito, a church renewed, a community of disciples. Garo yan ang pinaka vision ng kan simbahan sa Pilipinas. Okay. Ngunyan, ang focus po kay ni na magkaigwa ki National Pastoral Plan na pigtatawang ki doon sa pagigitang community of disciples. Kaya siguro dahil ka magalas na kung nata igwa kitang pigarapod na kuminusugong ka ito so pigarapod ng basic ecclesial communities, mga BECs, ninhulita nagmumok na kita ki komunidad ki mga disipulos kan sa tuyang simbana. Ining community of disciples mapartisipar ini sa mission kan simbahan, lalo na ang paglingkod sa mga dukha. Ta susug sa survey kan pag tiripon kay ni ka 1991, majority kan Pilipino yaon sa bracket kan mga dukha, and dakula pang portion na may mga pigapod pang poorest of the poor, na dakulawon ang numero kan mga dukha sa tuyang nasyon, pero maski sa simbahan day ining mga boses. Kaya yun an saro kan tinawang ki mga duon duman, kaya igwa kita kaining saro kang characteristics kan pagigitang simbahan, magikitang simbahan na dukha, church of the poor. Kaya igwa kita kan mga principle na pigsabita na mga pigapod tang preferential option for the poor. Bako na payamanon ta, kundi dangugon ta, ang boss sinda, madangog simbahan, asin na ma-empower sinda, na sa bitis sinda, makatindog man sinda, lalo na sa pag-resolver kan mga issue kan sendang pagkabuhay, lalo na kan mga pagtios na ini, asin mga social injustices na pig-aragihan ninda. Ayan mga katiwala, magayonon pa sana, intro pa po sana yan. And magayonon na mas naaraman ta talaga ang roots kan sa tuyang pigsilibrar mo niyan, and then masabutan ta kung ano ang practice kan sa tuyang simbahan. And magayon man na naaraman ta mo niya na sa madaling salita, ining simbahan ta, kita ang nagharani duman sa mga nasa laylayan. Mga katiwala, pagbalik tayo, padagos na sa tuyong pag-uro istorya, mabalik po ang programa ang Diocese Ngunyan.